Mapagpalang araw sa bawat isa na makikinig naman uli ng ating mensahe sa panahong ito. So, akin pong binabati ang bawat isa muli, ang inyong tahanan, pagpalain. Ang bawat isa ay pagpalain ng Panginoon. Binabati ko po kayo. Ngayon, binabati ko rin ang lahat ng merong birthday ng ngayong December. Binabati ko kayo, simula noong December 1, binabati ko kayong happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong December, mula December 1 hanggang katapusang may birthday, kung anong mga araw yan, pagpalain ang buwan na ito sa inyo. Ganun din naman, syempre, babatiin ko rin ang bawat isa, kahit hindi nyo birthday ngayon, binabati ko kayo ng Merry Christmas and a happy, malayo-layo pa, pero ngayon pa lang, Merry Christmas and a Happy New Year. Sa iyo, kapatid nakikinig, at saka sa iyong sambahayan, sa iyong mga kapatiran, sa pangalan ni Jesus, tayo ay pagpalain. So, Merry Christmas sa bawat isang nakikinig. Ang mensaheng ito, ating tatalakayin. Ano ba ang ating topic ngayon? Ay, ano ang ibig sabihin ng Christmas? Ano ang ibig sabihin ng Pasko? So, ating pong text, ating scripture, sinasabi sa Bible, sa ating banal na kasulatan, sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Sa Tagalog po, 1 chapter 3 verse 16 ng banal na kasulatan, "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." So, tatandaan po natin, kung sino man ang maniniwala, makikinig at sumampalataya sa Panginoong Yesus ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos Ama na naglikha ng sangkatauhan, naglikha ng langit at ng lupa, naglikha sa atin po. Dahil ibig niya, tayo ay makasama sa Kanya. Ngunit lahat po tayo, ang sanlibutan po ay nagkasala at kailangang magbalik loob sa ating Panginoong Diyos para tayo ay tuluyan na makasama sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Ang paraan ay tanggapin ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung saan tagapagligtas natin na pako sa cross para bayaran lamang ating kasalanan. Ang gagawin lamang natin, manghingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Yesus. Paniwalaan siya, sundan siya. Ang sabi nga sa uli, sa ating teksto, uulitin ko lamang, or pwede nyo namang i-rewind. No, mag-comment po kayo sa baba, sino man ang ibig mag-comment. No? Pwede po kayo mag-comment sa nakasulat sa comment box. Ating topic, ano ang ibig sabihin ng Christmas? So, binabati ko muli ng Merry Christmas ang bawat isa. Ngayong December ay magpapasko na. Ayan po ang ibig sabihin ng Pasko, ang araw na dapat alalahanin natin, gunitain ang araw na pagiging tao ng anak ng manlilikha ng tao na Diyos sa kataas-taasang langit.
ang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus, naging tao para iligtas ang sanlibutan dahil lahat po tayo nagkasala. Kailangan nga lamang tanggapin natin, paniwalaan natin ang ating Panginoong Yesus at sundin anuman ang mga sinasabi niya. So, pero ang binibigyan, ito pong, ano ba ang Christmas? Ito po ay, di ba pagka ating sineselebrate, Christmas Day is December 25. Nilagay lang po ng mga Bible scholars na December 25, pero hindi naman po yan nakasulat sa Bible dahil nung pinanganak ang Panginoong Jesus na magiging tao ay ang panahon na malamig. Hinanap nila kung ano ang pinakamalamig na panahon ay ginawa nilang December 25. Okay? So, ayan po ibig sabihin ng Pasko, ang araw na dapat alalahanin, gunitain ng pagiging tao, ng anak na manlilikha, ng tao na Diyos sa kataas-taasang langit, si Jesus, ating Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan. Sino man daw ang maniniwala sa Kanya ay malalayo na sa kapahamakan. Dito pa lamang po sa lupa, once na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, ay talagang ang kapahamakan malayo na sa atin. Lalo na, doon na sa pangalawang buhay. Ibig sabihin, pag hindi na tayo humihinga dito sa lupa, doon na tayo tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Ayan ay may kondisyon po. Lahat po ng batas ay may kondisyon. Ayan po ang batas ng God. So, ang celebration po ng December is ang pagiging Christmas Day. Christmas kinuha sa salitang Christ, ang Christmas, Day of Christ, araw ni Jesus Christ. Pero ang binibigyang celebration ng sanlibutan ay Santa Claus. Popular na popular si Santa Claus, walang nababanggit naman yan sa Biblia. Ang sanlibutan po ay pinaghaharian ni Satan. Yan po ang tinutulak niya ng tinutulak, lagi na lang may Santa Claus. Nabilis po sa katotohanan na ang Pasko ay para sa gunitain ang paging tao ni Jesus Christ, pinanganak sa sabsaban, maging tao, para ano? Para iligtas ang tao. Sabi nga sa Colossians chapter 2, verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world. So, and not according to Christ. Isipin nyo na lang, ang salitang Christmas, ang umpisa pala ng Christmas, Christ na yan. Umpisa ng word, Christ. Christmas. Sa Tagalog, babasahin ko Colossians chapter 2 verse 8 para mas malawak ang maunawaan ng ibig ng Tagalog. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa salitsaling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Okay. So ngayon, ang filosofiya ng tao ay walang iba kundi si Santa Claus. Ang star, superstar, pag Pasko, Santa Claus. Hindi po. Ang sanlibutan ay pinag-aharian ni Satan. At ang sanlibutan po, dinadaya niya ang mga taong malayo kay Jesus Christ na iyan ay araw ng Santa Claus.
Ang Santa Claus po ay nag-umpisa dyan ang satanic. Tingnan nyo, binubulag mabuti ang tao. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y bumihag na bihag po. Kaya ang hindi po, marami pong nagsasabi na niniwala sila sa Bible. Pero sa totoo lang, bulag sila sa Bible. Nadadaya sila ng sanlibutan. Suriin nating mabuti ang mga pahiwatig ng Pasko na ito ay kay Jesus Christ. Araw ito ni Jesus Christ. Wala po dito ang Santa Claus. Wala po ditong pakialam o wala po siya contribution sa Christmas. Si Jesus Christ po pinanganak para magkaroon ang tao ng salvation, ang sangkatauhan. Maligtas tayo sa kapahamakan ng kasalanan na impyerno ang patutunguhan. Kaya lang, marami pong bulag naniniwala daw sa Biblia pero hindi alam ang relasyon kay God. Susuriin nga natin ang mabuti na mga pahiwatig ng Pasko. Pahiwatig na ito kay Jesus Christ. Bakit may Christmas tree? Una, tingnan na lang natin ang Christmas tree. Ang Christmas tree po ay nagsisimbolo ng punong kahoy na kung saan kinuha doon ang cross ni Jesus Christ na bagay para pahirapan siya at ipako dyan sa cross para magbayad sa ating mga kasalanan. So, ang cross po, kinuha po yan sa puno ng kahoy. Na yan na nga, ang simbolo, nagsisimbolize Christmas tree. Pangalawa, ang mga ilaw na kumukutitap kapag Pasko ay nagsisimbolo ng mga bituing nagniningning sa langit noong gabing naging tao na pinanganak si Jesus Christ. Wala pong dito, wala pong Santa Claus na binanggit sa Bible. Inaagaw po ang pangalan ng Panginoong Jesus na siya dapat ang bibigyan ng pagpahalaga pagpasko. Hindi po ang Santa Claus. Marami pong nagrarason. Wala naman po sa Bible ang Santa Claus. Hindi po nangyayari na mayroong Santa Claus. Kung meron man, siya ay nagpanggap. Nadadaya po ng sanlibutan ang taong mahilig mag-Santa Claus. Tingnan nyo naman, pag party, puro costume ng Santa Claus. Siyempre, hindi naman tayo mag-costume na Jesus Christ tayo. Tayo po ay naghahanda pag 24 ng gabi para po i-celebrate ang kapanganakan at i-welcome po natin at paniwalaan na si Jesus Christ, anak ng Diyos, na Diyos, hari ng mga hari, ay naging tao para po sa atin. Okay, ang pangatlo na simbolo, ang nagsusolong nagliliwanag na star sa pinakaibabaw ng Christmas tree, sa tuktok ng Christmas tree. Ito po ay nagsisimbolo na guide o gabay ng tatlong pantas na naghahanap sa hari ng mga hari na pinanganak na sanggol sa sabsaban na si Jesus Christ. Nung sila po ay dumating, dahil nabalitaan nga nila na pinanganak na ang hari ng mga hari na si Jesus Christ, hindi nila alam kung nasaan dahil dadalawin nila. Meron silang mga regalo, ibig nilang sambahin. Tinuro sa kanila yung star, may nagturo sa kanila, yun ang guide
nandoon sa ilalim ng star na yan, andoon ang Bethlehem, doon si Jesus Christ, ang hari ng mga hari na pinanganak. So, okay? Sabi sa Matthew chapter 2, verses 1 to 2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." So, Tagalog, Mateo chapter 2, verses 1 to 2. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidatingan sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Amen? So, ang Pasko po ay para sa kay Jesus Christ na bigyan ng pahalaga, bigyan ng paniniwala, pananampalataya sa Kanya. Dahil po, ang sanlibutan ay nakakadaya at nangdadaya na pinaghaharian ng kalaban ng Panginoong Diyos. So, anong sinabi? Conclusion po natin, ating katapusan, madali lang po ito. John chapter 14 verses 5 hanggang 7, sinabi, Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are." Ito. Sabi ni Thomas, disciple na ito ha. Go. Okay, ulitin ko, John chapter 14, verses 5 to 7. Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way?" Tanong ni Thomas, yung kanyang disciple, kay Jesus. Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Verse 7, "If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you don't know him and have seen him." Tagalog 1 chapter 14, verses 5 hanggang 7, sinabi sa kanya ni Thomas, "Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan?" Sinabi sa kanila ni Jesus, verse 6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ako'y nangakilala ninyo, ay makikilala ninyo aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong makikilala at siya'y inyong makikita." Amen? Doon po tayo nagtatapos. Tatandaan po natin, ang Christmas tree ay simbolo ng punong kahoy na ginawang cross. Para doon ipako, o hindi man siya pinako, doon siya pinahirapan, doon siya pinatay si Jesus Christ para mabayaran ang kasalanan natin sanlibutan. Ang mga ilaw sa Christmas tree, siyang nagsisimbolo ng mga stars sa langit na nagliliwanag nung pinanganak si Jesus Christ. At ang pinakamataas ay sa tuktok ng Christmas tree na isang star na maliwanag ay ang guide sa mga
pantas, yung three kings, mga hari, na nagpunta sa kanya na hinanap siya, binigyan siya ng guide ng star na dito sa lugar na ito, pinuntahan nila, dumating sila, nagsamba sila, nagbigay sila ng mga regalo para sa hari. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah God, hallelujah. Salamat Father sa inyo Panginoong mensahe na kailangan kilalanin ang Panginoong Yesus. Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, salamat sa lahat ng nakinig, Father God. Pagpalain ang bawat isa, Lord. Salamat sa dunong na ito, God, na maraming hindi nakakaalam, Father, na nagpapahiwatig, nagbigay na ng simbolo na ang Pasko ay para kay Jesus Christ na bigyan ng paniniwala ang iyong bugtong na anak upang malayo kami na si Jesus sa kapahamakan at huwag kaming mabulag at huwag kami magpadaya, Panginoon, sa sanlibutan na kung saan pinagarian ni Satan. Panginoon, patuloy na gabay sa amin, aking dinideklara ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus, Father God, dunong sa pakikipagrelasyon sa iyo, dahil ibig namin, Panginoon, na sa malayo kami sa kapahamakan na gawa ng sanlibutan. Lord, thank you. Aking dinideklara din ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, ng mga nakikinig ngayon, ng kanilang Panginoong sambahayan, Lord God. Mga mahal namin sa buhay, ligtas sa anumang kapahamakan, ligtas laban sa anumang kapahamakan, God. Physical, spiritual, emotional, intellectual, aking dinideklara sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, God. Lord, thank you, thank you. Thank you, God. Purihin ka, sambahin ka. Ikaw yung Diyos na karapat dapat sambahin. Panginoon, ikaw yung Diyos, Lord God, na malika ng langit at ng lupa sa kataas-taasang langit. Lord God, you are worthy of all honor, you are worthy of all praise, you are a majestic God, magnificent God, in the highest heaven, Father. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Jesus Christ, our Lord, our Savior. Thank you, Holy Spirit. This is our prayer, my prayer. Amen and amen and amen. Thank you. God bless po bawat isa.